Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ni Senator Rodante Marcoleta sa kanyang official Facebook page. Ito, sabi niya, paglilinaw. Wala akong statement tungkol sa Noche Buena o bonus. Mga bayarang vloggers lang ang nagpakalat ng mapanirang social media posts. Huwag ninyong ipasa sa akin ang kapalpakan ng isang yusek ukol sa kanyang 500 pesos Noche Buena. So, sino kaya itong? Wala pa akong nakitang mga post tungkol sa kanya, no? Yung dinidinay niya. People who reacted, 17,000 people, 11,000 ang nag-like, 4,000 ang nag-love. So, halos favorable. Magbasa tayo sa mga marami ng bases na nabiktima ng fake news itong si Senator Marcoleta. Ang isang matandaanan ko, yung issue kay Gutesa. Di ba, kine-question yung notary public, fake daw. May nag-post. Sabi ng post, si Gutesa nagsasalita na pinilit lang daw siya ni Senator Marcoleta at former Congressman Mike Defensor na nagsalita sa Senado at yun nga, hindi tunay yung kanyang sinabi. So, marunong si Senator Marcoleta na nakuha niya yung pangalan ng tao na nag-post. Nako, I don't know kung sasampahan ba niya ng kaso. So talagang battle of narratives ito. So itong mga vloggers na nagpapakalat ng fake news, kanino kaya sila galing? Sino bang ayaw kay Senator Marcoleta, di ba? Itong administrasyon. Kailan ba yon? December 4. Nagsalita ang Pangulo sa parang year-end fellowship ng mga mainstream media sa Malacanang. Humihingi siya ng tulong para labanan ang fake news. Ano ito ngayon? Bakit may mga vloggers na ganyan na babayaran mo para lang mag-post ng fake at mapanirang post? Ako talagang ayaw ko, bago ako mag-react, bago ako magbigay ng opinion sa isang post, tinitignan ko muna yung credibility. Pag walang credibility, hindi ako magre-react, magbibigay ng opinion dahil maapektuhan ako. Talagang ang sinungaling ay kanya sa demonyo. Dahil ang Biblia nagsabi na ang the father of all liars is the devil. At ang source ng katotohanan ay ang Diyos. So, there is no place in this civilized society yung mga ganyang fake news. So, baka yung ibinabayad sa mga vloggers na yan pera ng taong bayan. Baka lang naman speculation ko lang yun. Ano yung post ni Mr. Ramon Tulfo, pro-administration na kolumnista ito. Anong sabi niya? Kaya nasibak sa pwesto si dating PCO Secretary J. Ruiz dahil yung 50 million pesos na supposed to be pambayad sa mga vloggers na dumidepensa sa Pangulo at tumitira sa mga Duterte ay nawala. Tanong, saan galing yung 50 million na yun? Pera ba, personal pera ba nila o galing sa kaban ng taong bayan? So,
magtulungan po tayo. Tayong mga Duterte supporters, wag natin silang gayahin, itong mga nagpapakalat ng fake news na ito. Magbasa ako sa mga comments ha. Resende Torres, galawang trolls in Crocodile Farm. Pag nagbabasa ako ng comment, ma-determine ko agad kung troll o hindi. Yung pananalita lang, tapos igaganon ko, titignan ko yung number of followers niya, kakaunti, talagang troll yun. Precious Abitria, huwag po kayong mag-alala, Senator Marcoleta, sa inyo po kami naniniwala. Napakadami nga po mga trolls na naninira sa inyo ngayon. Pero kahit ano pa po gawin nilang paninira, bali wala po sa amin dahil nakikita naman ng taong bayan ang inyong ginagawa. Correct. Isa sa mga hinahangaan kong government official, congressman pa siya, ngayon senador na. Mabuhay ka, Senator Rodante Marcoleta. Hana Joben, wala pong naniniwala doon. My best Senator Rodante Marcoleta. En spasi, leche buena na lang po. Rico katakutan sa tapat na pagtupad ninyo ng pananagutan bilang senador. Walang maniniwala sa mga huwad na bayaran. Top Sardinia, haha, simpleng patama lang. Ano yung patama niya? Yusek, hindi niya pinangalanan. Yusek na Noche Buena, ano bang mga post na nabasa ko? Ano bang gusto mo? Sabi ng Yusek, Noche Buena, edi bumili ka ng mumurahing chapsoy at saka bihon. Ipagkasenyo, pagkasenyo yan. Ito ang tips, humanap kayo ng mga grocery store na nagbibigay ng discount, mapagkasenyo yan. Alala ko tuloy yung mga comment ng mga celebrity. Una, si Miss Gloria Diaz, sabi niya, 500 pesos lang pera mo, huwag ka nang maghanda ng Noche Buena, makikain ka na lang sa kapitbahay mo. Yun ang pinaka the best advice so far. Si Jody Ann Santos naman, isang chef, sabi niya, maraming nasasaktang Pilipino, yung sabi nilang ang Noche Buena hindi yan tinitipid. Kasi ang kanila materials lang, kailang halos walang rikado. Anong sarap ng pagkain kung hindi mo siya lagyan ng masarap na rikado? So, ito na. Suportahan po natin ang ating mabuting Senador Rodante Marcoleta. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito ay pantulong natin sa tribo na mimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tahanan. Panoorin nyo ang video na ito. Hello mga ka-viewers, live ta karon, mao ni ang matabangan atong sin si Kuya. Salamat tayo. Salamat tayo. Kahinawag na sin. So si Kuya, so mani ang balay, ato pa niya. Salamat tayo. So mao ni ang balay ni Kuya ang atupan sa nahat gihatag sa iya nga yero. So nagatot na gid si Kuya. So mao ni ang balay ni Kuya ngayon gipatindog. Natagaan man siya gyero. So mo na nga yung gitaod na. So takaw man lagi si Kuya. So nindot na gid yung balay. So nindot ka no kay karon na humanagyod ang balay ni Kuya so nindot na kaayo kay na humanag atop ang gihatag sa iya nga yero, plinsen, pako, lansang, nakataon na gid niya so nindot kayo. Mana. Og karon Kuya unsa imong masulti nga natagaan kag yero? Ay, pasalamat gid mi sa kuan nang hatag og sin kay nakahuman gid mi kuan.
Salamat yun sa Ginoo ug sa nagtabang og kuansin. O so, pila na imong edad kuya? 49 na. Sa 49 na ka. So, na kay mga anak. Naa na. So, asa imong mga anak kuya? Nag-eskwela. So, nang eskwela pa sila. So, unsa imong panginabuhian kuya? Nganong karon pa man maatupan imong balay? Kuan lagi mag-uma. So, mag-uuma lang ka kuya. So, si kuya mag-uuma lang. So, dako kayang pasalamat kay natabangan siya o nakaatop siya sa iyang balay o giyero. So, salamat kaayo sa nagtabang o sa nagtanaw sa video. God bless.